Sing on, ye joyful pilgrims, nor think the moment's long. My faith is ever rising with every tuneful song. On the mount of blessing, the glorious mount I stand, and looking over Jordan, I see the promised land. Sing on, O blissful music, with every note you raise. My heart is filled with rapture, my soul is lost in praise. Sing on, blissful music, with every note you raise. My heart is filled with rapture, my soul is lost in praise. Sing on, ye joyful pilgrims, while here on earth we stay. Let songs of home and Jesus beguile each fleeting day. Sing on the grand old story of His redeeming love, the everlasting chorus that fills the realms above. Sing on, O blissful music, with every note you raise. My heart is filled with rapture, my soul is lost in praise. Sing on, blissful music, with every note you raise. My heart is filled with rapture, my soul is lost in praise. Sing on, ye joyful pilgrims, the time will not be long, till in our Father's kingdom we swell a nobler song, where those we love are waiting to greet us on the shore. We'll meet beyond the river, where searches flow no more. Sing on, O blissful music, with every note you raise. My heart is filled with rapture, my soul is lost in praise. Sing on, blissful music, with every note you raise. My heart is filled with rapture, my soul is lost in praise. Brightly beams our Father's mercy, from His light does evermore. But to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send the gleam across the wave. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Dark the night of sin has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the lower lights be burning,
Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Grant your feeble help, my brother, some poor sailor tempest tossed, trying now to make the harbor, in the darkness may be lost. Let the lower lights be burning, send the gleam across the way. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Jesus is tenderly calling thee home, calling today. Why from the sunshine of love wilt thou roam, farther and farther away? Calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is calling the weary to rest, calling today, calling today. Bring him thy burden and thou shalt be blessed. He will not turn thee away. Calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is waiting, oh come to him now. Waiting today, waiting today. Come with thy sins at his feet lowly bow. Come and no longer delay. Calling today, calling today. Jesus is calling, is tenderly calling today. Jesus is pleading, oh listen to his voice. Hear him today, hear him today. They who believe on his name shall rejoice. Quickly arise and away. Calling today, calling today. Jesus is calling today, is tenderly calling today. Magandang gabi mga kapatid. Sa kasalukuyan po ay medyo umulan ng konti ngayon dito. Maganda lang po yan para patanggal yung kalinsangan. Ano po? Yung maalinsangan po sa mga pagka-araw po, napakalinsangan. At pagka sumasahid po yung gabi, umuulan. Kaya medyo nawawala po yung kalinsangan na namumuo pagka-araw. So maganda po yan. Welcome po yung pag-ulan, pagkagabi, wag lang sana masyadong malakas. Sa atong mga igsoon, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaisonan, ug mga higala, sa ating mga kakabsat, na yung pangarabi kada kayo amin, kakabsat, sa ating mga kaibigan, kapatid, sa Pangasinan, masanto sa labi, at si kayon, amin. Sa ating mga katugangan sa Bicol Region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos. Dito po sa Carabao Island, meron po may maliit na gawain sa Panginoon dito sa may Carabao Island, sa Jose Romblon, mayad ng gabi sa tanan. Dito po sa amin, sa lugar po ng Mekeni, Maya Pabengke, Ongan. So ito sa gabi pong ito, ating pag-aaralan
tungkol sa mga tinatawag nating mga bautismo sa Biblia. Tayo po'y naniniwala na may isang bautismo na kinakailangan natin gawin para tayo maligtas. Pero meron din po tayong mababasang iba-iba klaseng bautismo sa Biblia. So, ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito, alin sa mga bautismo na yan ang dapat nating gawin sa panahon natin ngayon para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Yan po ang ating gustong pag-aralan. Kuminsan po sa mga ibang pananampalataya, may naniniwala pa sa panahon natin ngayon na kailangan tayong mabautismo sa Espiritu Santo. At yung bautismo sa tubig ay hindi nagliligtas. Maligtad nga po minsan. Pero ano ba tinuturo ng banal na kasulatan? Dahil kung umpisahin po natin ang ating pag-aaral, dito po sa Mateo chapter 28:16 to verse 20. Ito po yung huling habilin ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 28:16 to 20, Jesus commanded the apostles to make disciples of all the nations and baptize them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Ito po ang ating mababasa. Samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kailan ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kailan sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama niyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So dito po ang ating Panginoon, may pinagutos siyang bautismo, di ba? Bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bautismo sa otoridad ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So may makikita tayong bautismo na ipinagutos ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang otoridad ay galing sa Panginoon, hindi sa baptizer. Ang otoridad sa pagbabautismo ay nasa ating Panginoon. Ang bautismo ay operasyon ng Diyos, hindi ng tao. Walang kinalaman ng tao sa kaligtasan ng ibang tao. Tandaan po natin yun. At dito rin po sa Hebreo chapter 6 verses 1 to 2, may sinasabi ditong elementary principles of Christ. At sa Tagalog, unang simulain ng aral ni Kristo. At merong binanggit tungkol sa mga bautismo kanya. So ito ay maramihan. Hindi lang isa binanggit, di ba? At ating babasahin. Kaya't iwan natin ang mga unang simulain ng aral ni Kristo. Meron pong unang mga bagay na ating natutunan nung ipinangalan sa atin ang Ebanghelyo. Hindi sinasabi ng sumulat sa Hebreo, nakalimutan na natin yun. Ang ibig sabihin, yun ay ating alam na. Alam na natin yun. Kumbaga, kung tayo po ay nag-aaral, tinuruan tayo magbasa, di ba? Sa elementarya. Tinuruan din po tayo magbilang, o ng operasyon po ng pagdaragdag, pagbabawas, o addition, subtraction, division, multiplication. Tinuro natin yun. Hindi na natin kailangan pag-aralan at ulit-ulitin natin pag-aralan yun dahil alam na natin yun. Ito sinasabi nitong iwan na natin kanya. Kasi alam na natin yun. Hindi ibig sabihin na hindi ito mahalaga. At kasi kung palagi nating tinuturo, halimbawa sa eskwelahan, palagi nating tinuturo, grade 1, tinuro mo yung subtraction, multiplication, addition, division, tapos tuturo mo na ng grade 3, grade 4, hanggang sa college. Actually, pagdating sa asyo, hindi tinuturo yun. Ginagamit mo na. Di ba? Tayo magpatuloy sa kasakdalan. So, nagsimula tayo sa unang mga aral na dapat nating malaman. At tayo magpatuloy sa kasakdalan. Ibig sabihin, perfection. Ang pagdaragdag sa ating kaalaman at pagkaunawa sa salita ng Diyos. So, nakakahiya sa ating mga Kristiyano sa tagal ng panahon ng ating pagiging Kristiyano ay wala pa tayong nalalaman o naunawaan. May mga Kristiyano na
Sila po excited na mangaral, pero hindi naman sila nagbabasa ng Biblia. Ang kailang sariling kaisipan, ang kailang itinuturo. Delikado po yun. Hindi pagtuturo ng Ebanghelyo yun. Pagtuturo ng sarili mong kaisipan. Delikado yun. Kailangan tayo magpatuloy sa pag-aaral hanggang sa makarating tayo sa kasakdalan ng ating pagkaunawa at pagkaalam sa salita ng Diyos. Na huwag na nating muling ilagay sa aligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Ito po'y tumutukoy din sa nakaraang kautusan ni Moises. At nangaral tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhi ng mga patay, at nang walang hanggang paghuhukom, ganyan. Sabihin, meron pong progreso ng ating pag-aaral. Pero ang interest po natin dito, ibinanggit yung aral tungkol sa mga bautismo o baptisms. So ito po ay plural. Maraming klaseng bautismo ang itinuturo sa banal na kasulatan. Yun ang totoo. At ating titignan isa-isa. Pero pagdating po sa sulat ni Apostle Paul, sabi niya, sa mga bagay na dapat tayo magkaisa, things that we need to be united on, sabi niya, isang Panginoon, one Lord, isang pananampalataya, one faith, at isang baptism, one baptism, ganyan. Sabi na may binanggit itong one baptism. Yan ang gusto natin tignan at pag-aralan. Alin sa mga bautismo na sinasabi sa Biblia, ang iisang bautismo na ito na dapat nating gawin at ito isang bagay na dapat tayo magkaisa. Kaya po wala tayong pagkikipagkaisa sa mga denominasyon ay dahil hindi siya naniniwala ng bautismo ay mahalaga sa kaligtasan. Ang isang bautismo ito na binabakit ni Apostle Paul ay mahalaga sa ating kaligtasan. Kailangan nating gawin. So isang bautismo lamang ang magliligtas sa atin. Ano yung bautismo na yun? What is that one baptism? Yun ang ating gustong pag-aral. So isa-isayin na po natin. Doon sa Old Testament, may binanggit po si Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verses 1 and 2. Nung sila po ay paalis na mula sa Ehipto at nakarating sila sa hangganan ng Ehipto at ng dagat na pula, Red Sea, so yun po ay dagat. So paano sila tatawid doon? So ang Diyos ay gawa ng himala. Nahati ang tubig sa gitna at ang bansang Israel ay lumakad sa tuyong lupain sa gitna ng dagat. Yun ang nangyari doon. Noong po kami maliit pa, hanggang high school po yata, napanood po namin yung pelikulang Ten Commandments. Noong panahon na yon, dahil po sa mababa pang level ng teknolohiya, talagang bilib na bilib yung mga nanonood abang galakad ang mga Israelita sa gitna ng dagat. At ang dagat ay naging haligi ng tubig sa gilid nila. At sila lumakad sa gitna ng tubig. Nung muli kong panoorin yon, I think 2 years ago, hindi na ako humanga. Parang it's very crude. Kumpara po sa teknolohiya ngayon, pag ginawa nila yung pelikula ngayon, yon realistic talaga yun. Nung panahon na yun, spectacular na yun. Pero because of the technology, ngayon hindi ka nag-believe doon sa ginawa ng mga tao noong 1960s pa yata yung pelikulang yun. Pero sila tumawid sa dagat. At sila po ay napapailalim sa ula. Tingnan po natin. Magkapatid, sa 1 Corinthians chapter 10 verses 1 and 2, magkapatid, hindi ko nais na hindi niyo malaman ng ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat at ang lahat ay nabautisman kay Moises sa ulap at sa dagat. So ito yung binanggit po yung salitang bautismo sa kahulugan na sila ay nailubog. Ganyan. Nakalubog sila eh. At sa taas ay ang ulap at sa gilid ay ang dagat. So sila ay nakalubog sa gitna ng ulap at ng dagat. Yun ang ibig sabihin ng talatang yun. Kaya nga po nagkakaroon lamang po tayo ng parabagang kalituhan dahil din nila naisalin yung bautismo.
Kung naisalin nila yung bautismo ang ating mamamasa, ang lahat ay nailubog kay Moises sa ulap at sa dagat. Kanya, sapagkat sila nakalubog sa ulap at sa dagat. Kapag sila dumadaan sa gitna ng tubig at sa ilalim ng ulap. So yan ang unang bautismo ng ating mababasa. Pero ito hindi bautismo ng mga Kristiyano, obviously. Sinasabi lang ng Diyos yung himala na kanyang ginawa na ang bansang Israel ay nakatawid sa dagat pula, hinati niya yung dagat at ang bansang Israel nakatawid sa gitna ng dagat. Yun lang sinasabi doon. Sabi-sabi na ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon ay kasama ng bansang Israel. Tignan po niyo kung ating kukumpletuhin itong talatang ito na po, babasahin natin. Pero sa 1 Corinthians chapter 10, ang ating Panginoon, hindi pa natin siya kilala bilang Panginoon Jesucristo, dahil di pa siya nagpakilala sa ganoon, hindi pa siya nakarating at nagkatawang tao, kasama nilang Panginoon. Dito po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. And all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Kasama nila ng ating Panginoon sa kanilang paglalakbay mula sa Egypto hanggang sa makating sila sa lupang pangako. Pero sa hangganan po ng Egypto, sa Sinai Peninsula, o sa Egypto, patungo sa Sinai Peninsula, so kailangan siya tumawid ng dagat, at yun po nangyari sa kanila. Isang himala na makikita natin. So yun ang unang bautismo na ating mababasa. Later on, pagsapit po ng simula ng bagong tipan, dumating si John the Baptist. Sa po'y naihula ni Malakay, si Isaiah, na siya'y mangunguna sa ating Panginoon. Para bang siya'y panimula, siya magpapakilala sa ating Panginoon. At si Juan Bautista, kaya tinawag siyang John the Baptist dahil siya nagbabautismo. Actually, siyang kauna-unahang tao na nagbabautismo. Basahin po natin. Dito po sa Lucas, chapter 3, verses 2 to 6. Pero tayo magsimula sa ika-4 hanggang ika-6. Gaya na nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, hihanda ninyong daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Bawat libis ay matatambakan, at bawat bundok at burol ay papatagin, at ang liko ay tutuwirin. At ang mga bakong-bakong daan ay papantayin, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. So in other words, si John the Baptist ay nauna sa ating Panginoon. Siya ang nagpakilala sa ating Panginoon. Kaya nga siya nauna para may pakilala ang ating Panginoon. May handa niyang isang bayan na handang tumanggap sa ating Panginoon. So dito rin po sa Acts chapter 19 verses 4 to 5, nung si Apostle Paul ay nangaral sa Epeso, tinuro din niya si John the Baptist ay nagbautismo kanya. Ito ay bautismo ng pagsisisi. Basahin natin sa Acts chapter 19 verses 4 to 5. Sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa mga tao na sila'y manampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwid ay kay Jesus. Nang kailang marinig ito, sila'y binautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. So in other words, may nauna ng bautismo si Juan. Pero ang bautismo ni Juan nang dumating ng ating Panginoon at umakyat na sa langit, ang bautismo ni Juan ay nakalipas na. Kaya sila'y binautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yung bautismo ni Juan ay kalooban ng Diyos. Pero ang layo rin noon, kaya sinabing bautismo ng pagsisisi, para yung mga tao ay na nabautismo ni Juan ay mga tao handang tumanggap sa ating Panginoon. Kaya kabilang doon sa mga nabautismohan ay ang ating ang mga apostol, mga apostol, ay binautismohan ni John the Baptist. At sila yung kauna-una ang grupo ng mga tao na tumanggap sa ating Panginoon. Ito rin po sa Lucas chapter 1 verse 17. Ito yung sinasabi natin. Ang bautismo ni Juan ay ang bautismo ng paghahanda ng isang bayan na tatanggap sa Panginoon. Kaya nga po sa Day of Pentecost,
May mga alagad ang ating Panginoon. Di ba? Sa Acts chapter 1. So ito yung mga taong kabilang sa mga nabautismo ni Juan. Basahin natin sa Luke chapter 1 verse 17. Siya lalakad sa hunahan niya sa spirito at kapangyarihan ni Elias o ni Elijah upang papanumbalikin. Ang ibig sabihin, kamukha si ni Elijah. Ibig sabihin. Hindi siya si Elijah, pero siya kawangis ni Elijah. Upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga swail sa karunungan ng mga matwid upang ihandang isang bayang nakalaan sa Panginoon. So, sabihin, yung mga taong binautismo ni Juan ay mga taong nagbago at tumanggap sa ating Panginoon. Medyo karoon tayo. Excuse me. Yan daw isang bayan nakalaan sa Panginoon. Yun ang purpose po ni John the Baptist. Excuse me. Acts chapter 18, 25 to verse 26. Ito po si Apollos. Si Apollos po ay marunong sa salita ng ating Panginoon. Kaya lang, ang kanyang alam ay ang bautismo lang ni Juan. Ito po ay isang controversy. Kung isa pinag-aaralan, bakit si Apollos ay di binanggit na siya binautismo muli? Wala tayong mababasa. Ang sabi na ba mayroon? Wala tayong mababasa. Pero sa Acts chapter 19, sila ay binautismo muli. So may pagkakaiba yung kaso ni Apollos sa mga kaso ng mga 12 alagad at tagpuan ni Pablo sa Efeso. So basahin po natin. Ang taong ito tinuruan sa daan ng Panginoon. At palibasa ay may maalab na spirito, bold, nagsalita siya at nagturo ng wasto tungkol kay Jesus. Bagamat ang nalalaman lamang niya ay bautismo ni Juan. So ang tinuturo niya ay bautismo ni Juan. At siya nagsimula magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Dapat ganun po tayo mangaral. We should preach boldly. Ngunit ang siya marinig ni na Priscilla at Aquila, ay kanilang sinama siya at piniliwanag sa kanya ng mas matwid ang daan ng Diyos. So ipiniliwanag nila yung bautismo ng ating Panginoon na ipinagutos niya sa Matthew chapter 28 verse 19. Pero wala tayong mababasa kung ano pang ginawa nila kay Apollos. Actually, mula dito po sa lugar na ito, siya pumunta sa Efeso, di ba? So yun ang bautismo ni John. So ang bautismo ni John actually ay para ihanda ang mga tao na tatanggap sa ating Panginoon. Pero pasinin po natin, ang isang bagay, meron isang mangaral, hindi niya binigyan pansin ito. Pero pag tayo po nagtuturo, ay lakas na kulog. Kailangan po natin ituro ang kabuuan. Ano ba ang bautismo ni Juan? Pagsisisi lang ba o merong kaugnayan sa kapatawaran ng kasalanan? Nakikita natin mga kapatid. Dito po sa Mark chapter 1 verse 4. John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Pero isang mga aral, hindi niya pinag-emphasize, sabi niyo, baptismo lang ng pagsisisi. O para saan? Para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Dahil ito yung mga tao tatanggap sa ating Panginoon. Anyway, pwede nyo pag-aralan po yan. At ang susunod na bautismo na ating mababasa ay bautismo sa Espiritu Santo. Marami po nagsasabi, pag nakakausap natin yung Pentecostal or born again, charismatic, sabi na, hindi kayo naniniwala sa bautismo ng Espiritu Santo. Hindi, naniniwala tayo sa bautismo ng Espiritu Santo. Mababasa natin sa Biblia. Ito'y totoo. Ang katanungan lamang, ano bang layunin ng bautismo na yon? Ito yung bautismo na nagliligtas sa mga kasalanan. Yan po ang ating tingnan. Ang unang nagpasimula ng pagpapakilala ng bautismo sa Espiritu Santo ay si John the Baptist. Dito po sa Matthew chapter 3 verse 11, binabautismo ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin.
hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalya sa lumang Tagalog pangyapa. Kanyang babautismon kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. By necessary inference, yung po mga naniniwala, yung mga Pentecostals, mga charismatic, born again, na naniniwala na kinakailangan pa rin ng bautismo ng Espiritu Santo, hindi nila naunawaan siguro ang sinabi ni John the Baptist. Sino bang mababautismo sa Espiritu Santo kundi yung ilan na binautismo ni John the Baptist? Ito po yung second person. Ibig sabihin, may kausap si John the Baptist. Hindi tayo kasama dito. Kung kayo kanya, hindi tayo kasama dun sa kayo. Ito'y kausap ni John the Baptist. Pagka tayo po ay nag-aaral sa lingwahe, mayroon tatlong persona. Unang persona, ikaw nagsasalita. Second person, yung kinakausap mo. Yung third person, yung pinag-uusapan na hindi kasama. Pinag-uusapan nyo. Kumbaga sa modernong pananalita, yung minamarites. Yan yung third person, yung pinag-uusapan. Pero pag ikaw nagsasalita, ay first person nyo. Sabi niya, I baptize you kanya. Yun si John the Baptist. You baptize you. Sino yung you? Kausap niya. Yun ay pangalang persona. So, hindi tayo kasali sa mababautismuhan sa Espiritu Santo. Dahil hindi tayo nabautismuhan ni John the Baptist. Di ba? Ulitin natin. Binabautismo ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ngunit ang dumating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kay sa akin, hindi ko karapat-dapat magdala ng kanyang pandalyas, kanyang babautismo kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Yun ang version ni Matthew. Sa version po ni Mark, wala yung apoy. Kaya nga po kumisan sa mga logo ng mga Pentecostal, merong apoy. Actually, yung apoy, hindi po yung kasama sa baptism of the Holy Spirit. Pagkaiba yun. Sa Mark chapter 1, basahin ninyo. Basahin natin. Ito po sabi ni John the Baptist sa Mark chapter 1 verse 8. I indeed baptized, past tense, with water, but he will baptize you, future, with the Holy Spirit. Yung you is second person. You are those persons baptized by John the Baptist. So yung mga nabautismohan at pinakakuha ng bautismo ng Espiritu Santo ay kabilang sa mga binautismohan ni John the Baptist. Kaya paano natin sasabihin na mayroon pa rin Holy Spirit baptism sa panahon natin ngayon? Di ba? Mayroon pa bang mga taong binautismo ni John the Baptist sa panahon natin ngayon? Matagal lang patay si John the Baptist. Pinagutan ng ulo ni Herod, di ba? So, yun ang isang baptism makikita natin, baptism of the Holy Spirit. Ito ay isang promise. Ito ay isang pangako. Ito ay hindi pangako sa lahat ng mga tao. Ito ay pangako na binigay ng Diyos, ng ating Panginoon, sa kanyang mga apostol. Sayin natin sa Acts chapter 1, of 4 to 5, at ang pangakong ito ay natupad sa Acts chapter 2, verses 1 to 4. Habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanya na huwag umalis. Sino yung sa kanila? Kaya napakahalaga ng lengguwahe. Sino yung kanila? Yung mga apostol na kausap niya. Na huwag umalis sa Jerusalem. Sino yung hindi aalis sa Jerusalem? Yung mga apostol ng ating Panginoon. Kung nihintayin ang pangako ng Ama, sinabi niya ito ang narinig niyo sa akin. Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo babautismohan sa Espiritu Santo. Sino yung kayong kausap ng ating Panginoon? Hindi tayo kasali doon. Kahit ano pang pagpipilit na gagawin mo, hindi tayo kasali doon. Ito yung apostol ng ating Panginoon. So, mapapatunayan natin yan sa katuparan ng pangakong ito. Sa Acts chapter 2, 1 to 4, ito yung fulfillment of the promise. Sabi nito, nang dumating sa Acts chapter 2, verses 1 to 4, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang umahagibis na hanging malakas. Hindi ito hangin, gaya ng hangin. Ganyan. Ito po isang simile. Kinukumpara itong bagay na ito, di natin alam na para bagang malakas na hangin. Ganyan. Ano pa na makikita natin?
at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila nakaupo. At sa kanila may nagpakitang parang mga dilang apoy. Hindi ito apoy. Parang apoy. Kung nagbabasa tayo, kailangan natin intindi ng mga salita. Again, this is similar. Ito ay parang apoy, pero hindi siya apoy na nahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Kung ito'y apoy at lumapag sa bawat isa sa kanila, hindi nasunog sila. So, hindi ito apoy. Parang apoy lang, kanya. Silang lahat ng pusos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Literally, yung salitang wika, kung titignan natin sa English, tignan po natin sa English, ano po, sa Acts chapter 2, verses 1 to 4, tignan natin. Kumisan itong wikang ito ay tongues, kumisan ito ay language, o dialectos, sabi sa Grego. Basahin po natin. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Pero tignan ninyo yung tongues, it's a metaphor. Sinasabi yung metonymy. Sinasabi yung dila, pero nag-ibig sabihin isang bagay na may kaugnayan sa dila. Ano yun? Wika, language. Dito po sa verse 6 na Acts chapter 2. And when this sound occurred, the multitude came together and were confused, because everyone heard them speak in his own language, dialectos. Ito yung wika ng mga tao. So, naintindihan, di ba? Naintindihan nung nakikinig yung sinasabi ng mga apostol. So, ito yung mga wika ng mga tao. Nagbabasa tayo, basahin natin honestly. Hindi yung paradong ating kaisipan at di na tayo naniniwala. So, sino yung bautismo ng Espiritu Santo sa Biblia? Dalawang kaso lang. Yung mga apostles sa Acts chapter 2 at ang sangbahay ni Cornelius sa Acts chapter 10. Kaya alam natin yun yung baptism of the Holy Spirit. Kasi nasabi ni Apostle Peter, gaya ng pagbabasa atin nung yung una, Pentecost. So, dalang kaso lang yan. Sa kaso ng mga Hudyo, sa mga apostles, at sa kaso ng mga Gentiles, at sa bayan ni Cornelius, para mapatunay lamang na mga Gentiles ay tinanggap rin nila ang pagkaligtasan. Tingnan po natin sa Acts chapter 11. Ano po? So, atin pong inaanyayaan ng mga kaibigan natin, mga Pentecostal, Charismatic, Born Again. Pag-aralan po natin, buksan natin ang ating kaisipan. Huwag tayo maging close-minded. If your minds are closed, we will not see the truth. But we should open our minds. We should open our minds with honesty. Kung ano sinasabi ng Biblia, yan ang ating paniwalaan. Sa Acts chapter 11, basahin po natin. Ito yung paliwanag ni Apostle Peter. Sa Acts 11 verse 15. And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as upon us at the beginning. Then I remembered the word of the Lord, how he said, John indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. Verse 17, if therefore God gave them the same gift as he gave us when we believed on the Lord Jesus Christ, who was I that I could withstand God? When they heard these things, they became silent, and they glorified God, saying, then God has also granted to the Gentiles repentance to life. Before that, pag nangaral yung mga Hudyo, sila yung nangangaral sa kapwa nila mga Hudyo. Pero after the baptism of Cornelius with the Holy Spirit, ang naniniwala sila pati Gentiles, kasama na sa kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. By the way, si Cornelius and his household were also baptized with water in the name of the Lord. So ito para sa kaligtasan ng kailang, kapatawaran ng kailang mga pagkakasala. Next baptism with fire. Ano yun? Ano yung baptism with fire? Baptism with fire has nothing to do with the baptism of the Holy Spirit. Wala siyang kaugnayan doon. Tulad ng ginagawa ng iba na isinasama nila yung dalawa na yon para magkasama sa baptism of the Holy Spirit. Kasi po, hindi lang tayo konting tubig. Sa Matthew chapter 3, verse 10 to 12.
Ngayon pa lamang ay nakalagay ng palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy. So di pala naipakita na yung apoy ay may kaugnayan sa pagpaparusa. Ito'y may kaugnayan sa mga taong hindi tapat sa Diyos. So sila po ay puputulin at susunugin kanya. Kaya sa verse 11, binabautismo ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Kanyang babautismon kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay at lilinisin niya ang kanyang giikan. Titipunin niya ang kanyang trigo at sa kamalig, ngunit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Na yun, impyerno yun. Di ba? So yung bautismo sa apoy, yung kaparusahan sa impyerno. Yan ang sinasabi ni John the Baptist. In other words, meron siyang binautismohan na hindi naging tapat, na hindi tinagap ang Panginoon. So sino mapupunta kanya sa impyerno? So yun ang baptism in fire. Gusto pa niya bautismo yun. Bautismo sa apoy, hindi mapapatay. Yan ang impyerno na doon kanya. Dito sa Mark chapter 9, verse 3 to 4, basahin po natin. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed, rather than having two hands to go to hell, into the fire that shall never be quenched. So, ang point na hindi mo papatay. So, yung sinasabi sa Matthew 3, verse 12, ay impyerno po yun. Where the worm does not die and the fire is not quenched. Oh, impyerno yun. So, baptism with fire ay ang kaparusahan sa impyerno. Ikay malulubog sa apoy kanya na hindi mapapatay. Yun ang keyword po doon. Ang kahulugan ng bautismo ay immersed. You are immersed into the fire kanya. Yun sa Revelation chapter 20, 14-15, at saka 21 verse 8. Dito natin makikita yung baptism of fire. Ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Sabihin ng kamatayan, wala na yun eh. Ang Hades, wala na rin yun. Pagdating ng Panginoon, ito'y tinapon sa lawa ng apoy. Ito ay kalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natagpo nakasulat sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Yung nakasulat sa aklat ng buhay ang mga taong tapat sa Diyos. Mula sa unang tipan, ng pangalang tipan. Sa verse 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karmaldumal, mga mamamatay tao, mga mapagkapid, mga mangkukulang, mga sumasamba sa mga Diyosa, ay natakot sa kilog ng lakas. At sa lahat ng mga sinungaling, ang kailang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at supre na siya'y kalawang kamatayan. So, yun ang impyerno. Baptism with fire, yan ang kaparusahan sa impyerno. Walang kaugnayan sa bautismo ng Espiritu Santo. Kailangan lakasan po natin ang ating salita. At ang susunod na bautismo, baptism of suffering. Sa Mark chapter 10, verse 35 to verse 40. At ang baptism of suffering, ito'y patungkol lamang sa ating Panginoon. Si mailulubog sa paghihirap at kamatayan sa krus. Lumapit sa kanya sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Nagsasabi sa kanyang, Guro, ibig namin gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, anong ibig niyong gawin ko para sa inyo? Sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kalalatihan. So, hinihingi nila yung dalawa magandang lugar sa kaharian. Subalit, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo nalalaman ang inyong inihingi. Kaya ba niyong inumin sa kopang aking iinuman? O mabautismo sa bautismo na ibinabautismo sa akin? Sabugot sila, kaya namin. Sinabi naman na siya sa kanila, ang kopang aking iinuman ay inuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismo kayo. Ngunit ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa
ay hindi ako ang magkakalob, kundi ito'y para sa kaila na pinaghandaan ito. So, ang ating Panginoon ay binautismuhan na baptismo of suffering, katulad din ng mga apostol. Na later on, sila rin po ay katulad ng ating Panginoon ay sila ay naghirap o they suffered kanya. Sa 1 Corinthians chapter 4, 19-13, sapagkat inisip ko na kami mga apostol ay pinakita ng Diyos na kauli-ulihan sa lahat, kagaya ng mga tao na hatulang mamatay, sapagkat kami naging panoorin ng sanglibutan na mga hirap ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo marunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo malalakas. Kayo marangal, ngunit kami walang karangalan. Hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami, nauuhaw, mga hubad, binabugbog at walang tahanan. At kami gumagawa sa pamagitan ng sarili naming mga kamay. Bagamat nilalait, kami nagpapala. Bagamat inuusig, kayo nagtitiis kami. Bagamat mga sinisiraang puri, kami nakikiusap. Kami naging tulad ng basura sa sanglibutan. Dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Kanya. So ito yung baptism of suffering. Ito yung baptismo ng paghihirap. Ayun, pupunta na tayo doon sa last na baptismo. Ano yun? The Great Commission Baptism is the one in force today. That is the one baptism sa Ephesians chapter 4 verse 5. Ano were the subjects? Repentant believers who want to be saved. Ito yung mga sumasampalataya, nagsisisi na gustong maligtas. Sa Mark 16 verse 15, at sinabi sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at hindi ipangalibangin sa lahat ng kinapal. Yung bautismo roon na ipinag-uutos, iyan ang maliligtas kanya. Ipapangalang ibangin ng kaligtasan. Sa Acts chapter 2 verse 21, at mangyayari ng bawat tumatawag sa pangalang Panginoon ay maliligtas. So, paano yung pagtawag sa pangalang Panginoon? You are appealing to the authority of Christ para tayo maligtas. At ang kapangyarihan ng kaligtasan ay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Dito po sa Acts chapter 2, verses 37 to verse 38. Na may pakilala ni Apostle Peter kasama ng 11 na si Jesus na kailang ipinako sa krus ay ang ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos. Sabi nila, ito ang sinabi nila kay Apostle Peter, na maling nila ito, nasaktan na kailang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? At sinabi sa kanya ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad ang inyong kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. So, yun ang bautismo ang iginiutos ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 18. Na si Apostle Paul ay sumampalataya sa Panginoon. Ito ang sabi ni Ananias sa kanya. Sa Acts chapter 22 verse 16, at ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at tugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. You are appealing to the authority of Christ. Siya magliligtas sa atin. Siya magliligtas kay Apostle Paul kung siya magpapabautismo at maugasan ang kanyang mga kasalanan dugo ng ating Panginoon. So ito'y sa tubig, mga kapatid. Ito'y bautismo sa tubig. Pero meron kang kinakailangan gawin bago ka mabautismo ha. Number 1, kailangan ka makinig sa Ebanghelyo. Sa Romans chapter 10 verses 14 to verse 17, ngunit paano nga silang tatawag sa kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? So kailangan tayo makinig. Verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kailangan tayong makinig. Kailangan tayong sumampalataya. In Acts chapter 8, verse 36 to verse 37, ito'y patungkol doon sa eunuch. Now as they went down the road, they came to some water. And the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized?
Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So, sumampalataya. Kailangan tayong sumampalataya katulad ng eunuch. Kailangan nating ipahayag sa ating bibig ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi ang pananampalataya na sa ating kaisipan. So, paano natin may papakita? Kailangan natin sabihin ganyan. Sa Acts chapter 8 verse 37, at sinabi ni Felipe, kung mananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. Sumagot sa sinabi, sumasampalataya ko na si Kristo ay ang anak ng Diyos. So, sinabi sa kanyang bibig, di ba? Romans chapter 10 verse 10, sapagkat sa puso ang tayo nananampalataya, kaya tinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Kailangan natin ipahayag sa ating bibig ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kailangan tayo magsisi. Dahil nakita natin ang ating pagkakamali noong nakaraang mga panahon, so ating pinagsisisihan, we have to change our mind. Binabago natin ang ating kaisipan at gusto natin magbago sa harapan ng Diyos. Kaya tayo kailangan magsisi Kanya. Noong Acts chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bautisa sa inyo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Saan ang bautismong yun? Ito yung bautismo sa tubig. Makikita natin, doon sa bating, sila po ay naglalakbay kasama ni Philip the Evangelist at sila yung mantong sa dako may tubig. Kanya, usahin natin. Dito po sa Acts chapter 8 verse 36. Now as they went down the road sa kanilang paglalakbay, and as they went down the road, they came to some water. And the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? So, ito yung baptism sa tubig, di ba? Not baptism in the Holy Spirit, but baptism in water. Sa 1 Peter chapter 3, ito maganda pambasahin natin, sinasabi ni Apostle Peter, inalintulad ang bautismo sa panahon ni Noe na kung saan sila naligtas sa tubig, ganyan. So, ito yung bautismo sa tubig. Basahin natin. Who formerly were disobedient when was the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through water. Sila sa tubig kanya. There's also an antitype o kalintulad which now saves us. Baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of good conscience toward God to the resurrection of Jesus Christ. So, ito yung bautismo sa tubig. Pag tayo na bautismo sa tubig sa pangalang Panginoon in the authority of Christ, what's the result? Sa Acts chapter 2 verse 38, gagamitin natin American Standard Version na kung saan sinali niya yung ace, the preposition, sa kanyang literal na kahulugan, unto kanya. And Peter said unto them, repent ye, and be baptized every one of you. Alam niyo yung mga Baptist, gumagawa, the Baptist makes a false argument with regards to this. They say, repent ye is plural, while be baptized every one of you singular. That's foolishness. Be baptized every one of you means all of them will be baptized. It's the same like ye. Pareho lang yun. Para sila, repent ye and be baptized. Kaya lang, in-style lang nila, be baptized every one of you. So every one of you, all of them. Plural pa rin ang dating nun. In the name of Jesus Christ, unto the remission of your sins. Sa ibang mga salin, so that your sins may be forgiven. Yung original na New International Version, New Testament, so that your sins may be forgiven. For the purpose of remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Spirit. So yun makikita natin. When we are baptized into Christ. We will have a relationship with Christ as our Lord and Savior. Kaya when you receive Christ as your Savior is when you are baptized. Yung sinasabi ng iba, when you believe, then you receive Christ as your Savior. False.
After you believe and you are baptized into Christ. Dito po sa Galatians 3 verse 27. Sapagkat ang lahat sa inyo na binautismong kay Kristo ay binhi si Kristo. So, sa English, ano po? Ito po sa aking New King James na nagkakandasira na rin uli dahil sa kakagamit ano po. Alam na lang po natin ang Biblia ginagamit, nagkakandasira. Pag ang Biblia ay malinis, hindi binabasa yun. For as many of you as were baptized into Christ, Jesus have put on Christ. Doon tayo nagkaroon relationship kay Kristo bilang ating tagapagligtas pag tayo na baptized into Christ. We receive salvation, ganyan. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aayos ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling. Accurate yung Tagalog na ito. Yung sa ang Biblia, 2,000 yata po yan. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi sa pag-aalis ng karamihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budi. Ang isang malinis na budi ay isang budi na walang kasalanan. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo, sapagkat noong sa ating Panginoon ay nabuhay na maguli, ay doon niya pinatunayan na siyang anak ng Diyos na may kapangyarihan. At pag tayo na bautismuhan, tayo na ay daragdag sa iglesia ng ating Panginoon. We are added into the church built by the Lord. Meron po nagtatanong sa amin, sa aming YouTube account, sa Angeles City Southside Church of Christ, ano bang church ninyo kanya? Ang church, wala tayong church actually. Kabilang tayo sa church na tinatag ng Panginoon. We belong to the church of Christ. We are added by the Lord when we were baptized. Kaya dito po sa Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who are being saved. Who are those who are being saved? Those who heard the gospel, those who believed in the gospel, those who repented, those who confessed their faith in the Son of God, and those who were baptized in the name of the Lord, or added into the church. So, yun po makikita natin. So, what's the one baptism? The one baptism is the baptism of the Great Commission commanded by the Lord. Not John baptism, not Moses baptism, not baptism of the Holy Spirit, and certainly not the baptism of fire. Yun ba, mga kapatid? So, one baptism. Ito po yung baptism of the Great Commission. Ito ang baptismo na ipinagutos ng ating Panginoon. Kaya meron po nakikinig sa atin na hindi pa na baptismo sa baptismo na ipinagutos ng ating Panginoon, now is the time. Pwede po namin kayong tulungan kung gusto ninyo. Kung gusto po niyo kayo ay makisamba sa amin dito sa Angeles City Southside Church of Christ, ang aming panambahan o church building ay matatagpuan sa Avocado Road, Trinidad Village, Phase 3, Angeles City. Actually, kalibot-bot, Bacolor po yun, pero mas malapit siya sa Angeles. Ang postal address po niya, Angeles City. Ang araw po ng aming pagsamba, siyempre, Sunday, 9 a.m. morning service at 4 p.m. Afternoon service. Kung gusto po niyong makisama, you're welcome, mga kapatid at mga kaibigan. So, dito po natin tinatapos ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Doon po sa mga Ilocano, ganun din, nagyaman na. Hindi ko alam yung sa kailang pakikinig. So, yun po ang ating pangangaral po sa gabing ito. Natapos din yung kidlat at kulog. Habang tayo po yung nangangaral, istorbo tayo ng kidlat at kulog. So, yun po mga question. I-entertain po natin, pati yung mga greetings. Sherman Alfonso, good evening. Sherman Alfonso, may mga tanong, mamaya lang po yan. Badong Parbo, maayong gabi, Igsoon. Maayong gabi, Igsoon. Maayong gabi, Pud. Oljano Campo, good evening po. Jonathan Gonzalez.
Good evening, brother. Watching from Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Layo po, no? Relagas Calibatique. Tapos sila po yung member ng Crescencia Village Church of Christ sa Baguio City. Kung kayo po ay napapapatpad sa Baguio City, especially sa panahon ng maraming turista pupunta ron, kay Cristiano, at kay dinatnan ng linggo, pumunta po kayo sa Crescencia Village Church of Christ. Doon po kayo sumamba. Andun po si na Brother Ray Lagasca Libatique. Stephen Juan Jun Carpintero. Ito po yung anak ni Jun Carpintero, nasirang Jun Carpintero. Good evening, brother. Good evening din. Rafael Ortiz, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin. Fernando Gamueda, good evening, brother. Watching from Ilocos Sur. Sherman Alfonso, nice tumbler, sir. Oh, thank you. Binigay lang po sa akin yan. Marjorie Sumalnap de la Cruz, good evening, brothers and sisters. Jeffrey Minao Alnodo, maayong gabi, Brad. I'm watching dire sa Lumbal, Vincenzo Sagon, Zamboanga del Sur. Lahat po yun. Pasalita Apnado, good evening po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Meron talong si Brother Gamueda mamaya. Lito Tarolisa, na imbang garabi katakayamin, kakabsat. Yung po Ilocano, yung magandang gabi sa lahat mga kapatid. Danilo Dasilio, gandang gabi po kapatid. Watching from Cordon, Isabela. Matagal na po ako din nagpunta dyan sa Cordon. Ano po? Sabi rito, hindi, nagpunta lang yan kasama ni Brother CB Balbin at saka yung kuya niya, yung panganay. Maria Feliciano, good evening, Brad. Alfie Komok, Kailing, maayong gabi, Brad. Roy Beb Shapili, pinagpalang gabi po. Roy Beb Shapili, maligayang pag-inig mga kapatid. God sent Sumagi Algaba, good evening, brethren. Sherman Alfonso, Wabtash Daddy Baptist, Joey Retondo, magandang gabi po, Brad. Tali, sagutin natin mga tanong. Ano po? May magtanong itong si Sherman Alfonso, hindi ko po kilala ito eh. Are animals still necessary for sacrifice? Hindi na. Yun siya Old Testament yan. Nung namatay ang Panginoon, yan ang tunay na aahin sa kasalanan, natanggal na po yung kautusan ni Moises. So, we do not need to sacrifice animals today. Nalis na po yan. Sa Old Testament po yan, mga kapatid. Wala naman yung mga tanong-tanong. Tingnan natin sa cellphone. Ito cellphone, makita natin na po. Ano po tanong eh? Can a Christian be baptized more than once? Actually, minsan lang talagang bautismo. May pagkakataon na isang tao, akala niya nung siya nabautismo at siya sumampalataya. May mga gano'n. O kaya, minsan, sa kalokohan ng ibang mga binata, meron sila na kursundam dalaga sa isang kongregasyon, nagpabautismo lang sila para makapalapit sa babae. Hindi ka pa nabautismo, no? Ngayon, kung yung bautismo mo ay hindi tama, ibig sabihin, hindi ka naman sumampalataya talaga. Hindi ka nagtuloy nagsisi. Hindi mo ipinayag sa ibibig ang pananampalataya mo kay Jesus. Hindi ka talaga nabautismo, no? Pag nabautismon ka muli, doon ka pa lang talaga nabautismohan. So, walang rebaptism sa Biblia. Either you were baptized or you were not baptized. Either your baptism was valid or your baptism was not valid. Ganun po ang pinag-uusapan dyan. If your baptism is not valid, then you need to be baptized. Dahil yung baptism mo hindi valid, di ba? Yan ang papantanong dito eh. Si Brother Bernardo Gamueda, kabilang bang isang tulisan sa krus na bautismo ni Juan Bautista, kapatid? Hindi natin alam. We do not know. We do not know whether he was baptized by John the Baptist or not is not material. Hindi mahalaga. Dahil doon kasama niya ang tagapagligtas. Tandaan po natin, ang Panginoon, nung siya nasa lupa, may kapangyarihan siya magpatawad ng mga kasalanan. Nung namatay ng Panginoon, ang kanyang testament ay umiran na, so doon kailangan tayong mabautismuhan. Pero siya nakapako sa krus, mga kapatid, ang ating Panginoon buhay pa. At dito sa Matthew chapter 9, ito makikita natin,
Sa verse 4 to 6. But Jesus knowing their thoughts, ito nagpapatunay si Jesus ay Diyos. Why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, your sins are forgiven you. Hindi mo nakikita yon. Or to say, arise and walk. Yun yung nakikita mo, mas mahirap gawin nyo. Dahil kung sasabihin ng Panginoon, arise and walk, di naman siya lumakad, ay sinungaling siya. Pero kung sabi niya, tumayo at lumakad yung taong pilay, so mas mahirap gawin yan. Dahil kailangan mong patunayan. So yung patunayan ng kasalanan, ay pwede rin yan gawin. Kaya sabi sa verse 6, but that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. And he said to the paralytic, arise, take up your bed, and go to your house. And he arose and departed to his house. So, ang Panginoon, may kapangyarihan siyang magpatawad ng kasalanan nung sinasalapa. Tanong, question, pangutan sa lunsod. Nung nasa krus pa ang ating Panginoon, buhay pa ba siya o patay na? Buhay pa. So, meron siyang kapangyarihan patawarin yung tulisan sa krus, di ba? Sapagkat siya tagapagligtas. Walang pinagkaiba sa isang mayaman na may pag-aari. Habang siya'y buhay, pwede niya bigyan ng kanyang bagay ng pag-aari sa kanyang mga anak. Sapagkat siya may-ari ng kayamanan na yun. Pagpatay na siya, kailangan nilang sundin yung kanyang last will and testament. Ganoon din niya sa ating Panginoon. So kahit hindi na bautisman yung magdanakaw sa krus, okay, walang problema yun. Kasama niya yung Panginoon. And besides, hindi pa naituro ng Panginoon yung bautismo sa panahon na yun. Dahil buhay pa siya. After he was resurrected from the dead, at bago siya makat sa langit, doon pa lang niya tinuro yung Great Commission, baptism. Wala na po ata ang tanong eh. Si Hermano Alfonso, umabaptize John the Baptist? Wala, hindi siya nabaptismuhan. Wala tayong mababasa. Is there an age limit or minimum age to be baptized? There's none. Basta ang isang tao ay nasa meron ng kaisipan na alam niya kung ano yung kasalanan at naunawaan niya ang ibanghelyo, then he can be baptized. Kailangan natin tanongin, lalo kung bata ay nagpapabautismo, kailangan natin tatanungin. Meron pa ng tanong. Rafael Ortiz, pag-explain po 1 Corinthians 14 verse 2. Ito po yung ginagamit ng Pentecostal na may bautismo sa Espiritu Santo hanggang ngayon sa pagsasalita na hindi maintindihan. Basahin po natin. Alam naman tayo tinatago sa ating pagtuturo. Yung mga nagtatago, hindi, may talatang hindi binabasa, yun po hindi nagsasabi ng totoo. So 1 Corinthians chapter 14 verse 2. For who speaks in a tongue doesn't speak to men but to God. For no one understands him. However, in the Spirit speaks mysteries. Ang sinasabi rito ni Apostle Paul ay kung yung tinanggap na wika ay walang nakakaintindi. Iba po yung mga apostles. Yung mga apostles, mayroong unlimited. Unlimited kailang kapangyarihan magsalita ng wika. Pero yung mga pinatungan ng kamay ng mga apostol ay tumatanggap lang ng isang wika, isang lingwahe lang. Yung magkataon na yung lingwahe walang nakakaintindi, ikay hindi nagsasalita sa mga tao na sa paligid mo dahil walang nakakaintindi, kundi sa Diyos, sa niya. Siyempre, ang Diyos naintindihan kanya dahil siya gumawa ng mga lingwahe. So, ito yung sinasabi ni Apostle Paul, kung walang nakakaintindi kanya at walang makapagpapaliwanag, tumahimik ka na lang kanya. So, itong lingwahe na ito, lingwahe ng mga tao ito. Kaya lang, may pagkakataon na yung tinanggap mong lingwahe ay walang nakakaintindi sa lugar na kung nasaan ka. Kaya hindi ka nakikipagsalita sa mga tao sa paligid mo, daw wala nakakaintindi sa'yo. Ito yung ginagawa ng Pentecostal para kailan bigyan ng problema yung kailan pa. Hindi naman lingwahe yun eh. Yun po ay gibberish, not language. Sa Acts chapter 2, ito yung mga lingwahe ng mga tao. Kaya naintindi ng mga tao, di ba? So yun po makikita natin. Challenge mo natin sila. Yung ba sinasabi lingwahe ng mga tao? Kasi lahat ng mga wika na binigay sa Bagong Tipan na meron pang miraculous gifts of the Holy Spirit ay mga lingwahe ng mga tao. Dahil yung ginagamit sa pangangaral ng Ebanghelyo. Di ba? Sana po ay natulungan kayo ng banal na kasulatan. Wala na po tayong tanong. Maraming salamat po sa inyong mga
pagbati at sa mga katanungan. Ngayon po sa mga nakikinig sa atin, di pa Kristiyano, inaanyayahan po namin kayo at tanggapin at sumunod kayo sa Ebanghelyo. Kayo sumampalataya sa Ebanghelyo, kayo magsisi, ipahin nyo yung pananampalataya sa inyong bibig sa ating Panginoon at kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon at ang dugo ng Panginoon ang maghuhugas sa inyong mga kasalanan. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white, pure and white in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansion's bride, and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Only in thee, O Savior mine, dwelleth my soul in peace divine. Peace that the world, though all combine, never can take from me. Pleasures of earth so seemingly sweet, fail at the last my longings to meet. Only in thee my bliss is complete. Only, dear Lord, in thee. Only in thee a radiance bright shines like a beacon in the night, guiding my pilgrim bark aright over life's trackless sea. Only in thee, when troubles molest, when with temptation I am oppressed, there is a sweet pavilion of rest. Only, dear Lord, in thee. Only in thee, when days are drear, when neither sun nor stars appear, still I can trust and feel no fear. Sing when I cannot see.
supplied. There is no hope nor helper beside, only dear Lord in thee. Only in thee, dear Savior slain, losing thy life, my own to gain, trusting I'm cleansed from every stain, thou art my only plea. Only in thee my heart will delight, till in that land where cometh no night, faith will be lost in heavenly sight. Only dear Lord in thee. Yung awit pong yan ay isa sa mga unang natutunan namin sa kay Brother Pablo Aki. Namatay na po si Brother Pablo Aki. Yung po ang unang awit na aming matutunan. Hindi yung awit mismo, kundi yung harmony. Ano po? Yan ang aming unang natutunan kay Brother Pablo Aki. At nung buhay pa yung kapatid na yon, sabi niya sa amin, kasi once a week kami po ay nagtitipon, mga mangaral, ibang mga kapatid. Nag-aaral po kami ng music. Sabi niya, kung mamatay na yata ako, hindi pa kayo matuto kanya. So, nung panahon na alam naming malapit na siyang mamatay, pinuntahan po namin siya. December 23 po yun. Something, hindi ko alam, anong tatakalimutan ko na yung taon. At mawit po kami sa bahay niya. Nawit namin yung mga ibang awit na itinuro sa amin. At yung kapatid po, umiyak eh. Sabi niya, pwede na ako mamatay kanya. Kasi natuto na kayo. A few days after, siya po yung namatay. January 1 yata siya namatay. The next year. Sa December 23, tapos January 1 siya namatay. So, pinagtyagan niya kaming pagturuan ng mga notes. Ang kahinaan lang ng kapatid na yun ay sa bilis ng awit. Hindi niya napag-aralan po kasi natuto lang siya sa babaw ng kalabaw kanya. May nagturo sa kanya, pinaktis niya yung do re mi sa ibabaw ng kalabaw. Alam naman niya. Dahil pagka nakita siyang tunado ka, ang kinakanta ko po sa tenor, si tunado yung tenor, alam niya. Pahintuin niyang awit. So yung tenga niya ay sanay na sanay sa mga nota. So tayo po ay magtatapos na sa ating pag-aaral po sa gabing ito, loobin ng Panginoon sa Miyerkules po ng gabi. Magkaroon po tayo muli ng pag-aaral. Kung meron po kayong request na pag-aaralan po natin, ipaalam lang po nyo para bigyan natin ng pansin at ating pong pag-aaralan. May kayong katanungan, gusto nyo sagutin natin mula sa pahina ng Biblia. O ipaalam po ninyo. Dito po ang aking Facebook. Pwede yung messenger po dyan, etc. So tayo po ay magpapaalam na at sa pamagitan ng mga ikling panalangin. Mga banal, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito sa aming mga pakunting kaalaman at kakayahan na inyong binigay sa amin na aming may lahad at may pangaral at may paliwanag ang iyong salita upang ang mga nakikinig ay lubos ang maunawaan kung ano ang kalooban. At gawin nila ito sa kanilang buhay at yung pangaral sa mga tao na wala pa sa iyong kaharian. Naway kami po umunlad sa araw-araw na nagbabago ang aming panloob ng pagkatao sa pamagitan ng iyong salita. Patawarin niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakamali na aming nagagawa. Hindi po kami maharap sa inyo bilang nagmamalaki na kayo matuwid sa aming sariling paraan. Kundi kinatanggap po namin ang aming pagiging matuwid dahil pinatawad niyo kami sa iyong mga pagkakasala. Ama, dinadalangin namin mga kapatid na dumaraan ng mga problema, pagsubok, kapigatingan, sakit. Sana ibigyan mo sila ng lakas ng loob na ito'y kayo ng pagtisa. Naasahan po namin pagdating namin, Panginoon, upang kami ay tanggapin namin ng pag-asa ng buhay na walang hanggan at makasama ka namin sa langit magpakailanman. At ang mga bagay tayo may hinihingi, dakilang Panginoon,
Amen. Maraming salamat po. Kayo po ay mag-ingat. God bless.